Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Source ng Pilipinas mula pa noong 2021 kung saan pinondohan ang mga proyekto dito sa bansa gaya ng Halor River Multipurpose Dam Project na nagkakahalaga ng 11.2 billion pesos, 9.2 billion pesos na construction ng isang pantalan na may cargo handling capacity para yan matugunan ang congestion sa mga pantalan sa may Cebu International Port at gayon din ang construction ng two-lane bridge o tulay sa may Pangil Bay na nagkukonekta naman sa may Misamis Occidental at Lanao del Norte na nagkakahalaga yan ng 7.4 billion pesos. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na magbibigay daan din ito sa implementasyon ng mas marami pang development cooperations project dahil mas trumipli pa ang nasabing halaga kumpara naman noong nakalipas na 2017 hanggang 2022 agreement. Ilan sa malalaking proyekto pa na pupondohan sa pamamagitan ng loan package mula sa South Korea ay ang Panay Guimaras Negros Island Bridges Project ng ang 13.32 kilometer na kalsada patungo yan sa coastal areas sa Mandawi, Consolacion at Liloan at Ilocos Norte at Abra Irrigation Project. At gayon din yung iba pang flood control project sa ilalim ng Philippine-Korea Project Preparation Facility. DOJ Secretary Boying Rimulya, nagmatigas, hindi nagpatinag sa hamon ni General Bantag na bumaba na ito sa kanyang pwesto. Tila wala umano itong planong bumaba sa kanyang pwesto bilang DOJ Secretary. Ating matatandaan, nauna nang nagsalita si General Bantag na hindi di umano ito susuko kapag nariyan pa sa DOJ si Secretary Boying Rimulya. Samantala, General Bantag, pinadalhan na di umano ng subpina. Ito'y kinumpirma mismo ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na ipinadala na po ito sa pinakahuling address ni Suspended Bucor Chief General Bantag. Ang subpina nito kaugnay sa pagkasawi ni Percy Lapid. Pero sa kanilang nalamang impormasyon ay hindi na di umano ito nakatira doon si General Bantag sa Caloocan. Simula nang ito'y maging general ng Bureau of Correction. Nagbigay nga ng salaysay ang abogado ni General Bantag na si Attorney Rocky Balisong na handa nilang tanggapin sa lungsod ng Baguio ang ibibigay na subpina rito. Pero paliwanag ni Guhit, hindi nila alam kung saan sa Baguio City nakatira si General Bantag. At base sa kanilang record, ay ibinigay lamang ng National Police at NBI ang last known address na tinuturo na isa sa mga sospek sa pagkasawi ng sikat na radio commentator na si Percy Lapid Mabasa. Samantala, marami nga sa ating mga kababayan ang tagahanga ni General Bantag na nagbigay ng kanilang reaksyon at komento. Ayon sa kanila, dapat di umanong ibasura ang subpina dahil naniniwala ang mga tagahanga ni General Bantag na inosente siya at walang kinalaman sa pagkasawi ni Percy Lapid Mabasa. Mahal na Pangulong BBM, nananawagan po kaming mga ordinaryong Pilipino na sana ipabasura na ang kaso laban kay General Bantag. Kasi kitang-kita naman natin na kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya sila nilagay sa posisyon na yan ng dating Pangulong Duterte. May tiwala ang Pangulo na may magandang hadikain si General Bantag para masugpo ang mga masasamang gawain sa bilibid. Kaya mahal na Pangulong BBM, please, pakibasura na po ang mga paratang nila kay Bantag. Hashtag ibasura na. Hashtag Justice for General Bantag. Ito na nga. Ito nga si Bantag. Ito, pag-usapan natin to. Medyo nakakatawa talaga eh. Hindi natin alam kung para saan yung sinasabi na lookout order. Parang ano lang ewan ko ba? Naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban sa sinuspinding Bucor Chief Gerald Bantag at dating Jail Security Officer Ricardo Zulueta. Kaugnay pa rin yan ng pagkakadawit nila sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si Cristito Villamor Palanya. Base sa kautusan, dahil sa bigat ng mga reklamo kina Bantag at Zulueta, hindi malabong magtangka silang umalis ng Ano nga yun? Pero for monitoring purposes lamang daw ito. For monitoring purposes lang. Timbrihan nyo kami pag aalis na. Pero wala hong pagbabawal na umalis, di ba? Wala hong pagbabawal. Ibig sabihin, pwede naman siyang umalis. Para saan pa yan? Praning? Alam mo, sabi ko sa inyo, ang mga taong praning, naku po, may ibig sabihin yan. Hindi, alam mo, sino-sino lang ba ang mga taong praning? Ang taong praning, yung mga jowang naloko na, yan, mga praning talaga yan. Yung mga jowang naloko,
Yung tapos pinatawad yung jowa nila. Ang tawag doon, mga praning na yan. Kaunting gawin mo diyan, parang praning yan. O, di ba? O, isa yan. Ano pa? Sino pa mga praning? O, yung mga nasa kanto. Mga praning yun, mga dilat. Praning yun, o, di ba? So, sino pa? Hindi ko nga alam kung bakit itong si Remulla praning. Praning kung aalis itong dalawang to si Zulweta at si Bantag. Ano ba nga? Sana nga, alam mo, mas gusto ko nga kung ang inisyu sana hold departure order. Mas maintindihan ko pa yun. Di ba? Kasi, ibig sabihin nun, huwag palisin. Kasi nga, meron silang nakikita ang kaya lang, hindi nila pwedeng i-issue yun unless merong kaukulang kaso. Kaya lang, itong inisyu ng DOJ, halatang-halatang praning lang. So, parang pagdating dun sa airport, kunwari si Bantag palakad-lakad dun, lalabas siya. Sasabihin niya, may lookout ka. Okay. So, ano ibig sabihin? Wala lang. Lookout lang. Lookout pa? Hindi ba? Ano kaya yun? Sana ko baka mamaya kinabitan ng GPS mo. Malay nyo, baka kinabitan yung, bakit naman sa puwit madam? Huwag naman sa puwit, ha? Grabe naman, At ang lookout bulletin at hindi hold departure order sa dalawang opisyal. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Bantag at Zulweta ang mga paratang sa Lapid Palanya murder case at iba pang issue. Alam mo, kung gustong umalis niyan, matagal na umalis yan. Hindi na yan humarap sa, nagpakita pa sa DOJ, nagpa-interview pa. Hindi na, ang bihirang buhay ito. Mantakin mo, nag-procession pa kami dyan sa Baguio, tapos aalis din pala. Hindi. Alam mo yun, kung gusto niyang umalis, noon pa umalis na yan. Una-una, wala nga siyang wala pa ngang probable cause na nakikita. Hindi pa nga dinidesisyonan yung motion to inhibit di ba? Yung kanyang pinetition sa DOJ, wala pa ngang ganun. Wala pang desisyon. So, ibig sabihin, malayang makakaalis si Bantag kung talagang gusto niyang takasan, umalis. At una sa lahat, hindi nga ang tawag doon takasan Dahil wala naman siyang tatakasan. Dahil wala naman sa kanya batas na nagpipigil umalis. So, hindi ko maintindihan kung para sa itong lookout order na ito. Iniisip ko talaga na maigi na ito ay isang kapraningan ng isang sekretary na napipikon sa mga banat at sa mga suportang natatanggap ni Bantag. Kaya siguro siya, para mang-asar, mang-inis, maglalabas siya ng lookout order. Pero in reality, wala naman nung say-say yung lookout order na yun. Di ba? Ewan ko ba? Hindi, sa tingin ninyo, kayo, ano sa tingin ninyo ang purpose niya lookout order na yan? Wala Crush mo si Bantag, kaya kailangan mo laging bantayan. Di ba? Choose sa Bilibid. Sinisika pa po namin kunin ang kanilang reaksyon sa utos ng DOJ. Yun na nga. So, yan ang daming iniintindi, di ba? Ang daming iniintindi nitong sekretary natin na para namang wala naman talaga sa hulog na. Medyo, Mr. Secretary, alam mo, the more you do something, the more you talk, the more ka talagang bumabaon. Talagang the more ka na lumulubog ho doon sa Kumunoy. Parang Kumunoy ho yan di ba? Alam niyo ho yung Kumunoy, di ba? Lalo na nung 1980s, 1990s, usong-uso yung pelikula na may Kumunoy. Naalala niyo nung 1990s, yung Kumunoy, usong-uso yan. Yung lahat ng pelikula may Kumunoy. Hindi ko nga maintindihan bakit may ganun Pero alam mo yung Kumunoy na the more ka na maggalaw-galaw, the more ka na lulubog. Di ba? So sa akin, parang ganyan ang nangyari dito kay kay Remulla at saka dito kay Katapang. Si Katapang naman parang parang pinaglihi sa sama ng loob. Lagi nakaganon yun. Wala siya kabanat ba? Araw-araw, hindi ka makatulog, nakikita mo yung sugat mo dito, saksak mo Parang pinagli siya sama ng loob lagi yun, Uy, relax ka lang, Katapang, medyo may edad ka na, delikado yung ganyan, yung mga parang yung parang pinagsakluban ng buhay. Wag ka masyado, relax ka na lang. Pag matanda ka na, dapat pakuya-kuya ka na lang dyan. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.